Meron daw spaghetti sa 7-Eleven na kalasa ng sa Jollibee. Matagal ko na naririnig ang chismis na to, kaya finally matitikman na natin. Nandito ako ngayon guys sa pinakamalapit na 7-Eleven galing sa apartment. Pagkatingin ko nga ang daming klase ng spaghetti, kaya medyo nalito pa ako ano dito yung kalasa ng sa Jollibee. Kaya ayun, sinearch ko talaga. Pagka-search ko ito nga daw na klase, yung bolognese. Medyo nag-aalinlangan nga ako kung bakit magiging kalasa to ng Jollibee. Kasi guys, mahilig talaga ako sa bolognese. Tapos ginagawa ko rin siya minsan, kaya hindi ko ma-imagine na magiging kalasa siya ng spaghetti ng Jollibee. Nung nabili ko na, naglakad na rin ako papunta sa isa na namang kombini dito sa Family Mart para bumili ng Fami Chiki kasi syempre alam nyo naman laging partner ng spaghetti, fried chicken. Kaso nga lang dun sa 7-Eleven na pinuntahan ko kanina, wala nang manok. Kaya dumiretso ako dito sa Family Mart. Pagka uwi ko sa apartment, isasalang ko na nga kung nakikita nyo, nakalagay din dyan kung gaano katagal papainitin dito sa microwave. Yes guys, sobrang dali lang ng pag-prepare neto. Magre-relax nga rin ako ngayon kaya habang kakain ako netong spaghetti at Fami Chiki natin, manonood din ako ng movies. Pagkatapos ng 5 minutes at 40 seconds, ready na nga daw tong spaghetti natin. Nakatakip pa siya kaya hindi ko pa alam yung amoy. Unahin na muna natin itong Fami Chiki natin. Ganito nga daw yung tamang way ng pagbubukas neto. Dito sa may gitna. Meron din kasing instruction dyan kung paano talagang buksan. Yung ganito ngang way, hindi kailangan magmantika yung kamay mo kasi hindi mo mahahawakan mismo yung manok. May nakalagay na rin dyan na parang guhit na dyan mo siya pupunitin. Naku guys, sakto. Gutom na pa naman talaga ako. Sa lahat ng manok sa convenience store, itong Fami Chiki talaga yung favorite ko. At wag na natin patagalin, buksan na rin natin itong Jollibee spaghetti natin. Ay, kalasa lang daw pala. Well guys, first time ko lang matitikman to. Pero sa totoo lang, matagal ko na naririnig talaga na meron nga daw spaghetti sa 7-Eleven na kalasa ng Jollibee spaghetti. Sa itsura guys, malayong malayo. Sa amoy naman, medyo nagkakahawig nga. Syempre guys, alalang-alala pa din talaga natin kung ano yung lasa ng Jollibee. Parang nung bata pa tayo, yun talaga yung reward na gusto nating matanggap galing sa mga magulang natin. Grabe guys, sobrang excited na talaga akong tikman. Kaya ayan, hinahalo ko ng mabuti para talaga lahat ng pasta malagyan ng sauce. Marami na nakapagsabi sa akin about sa spaghetti na to pero ngayon ko lang titikman. Kasi guys, kinakabahan ako na kapag nagustuhan ko to, mapapalagi-lagi ako. Alam nyo naman, hindi pa rin to maganda sa katawan kasi nga meron pa rin tong preservatives. Mas okay pa rin yung mga home cooked or yung mga sa restaurants nakakaluto lang na spaghetti. Pero since sa 3 taon ko dito sa Japan, ngayon pa lang ako makakatikim neto. Sobrang excited din talaga ako guys. Tignan nyo naman guys nung talagang nahalo ko na ng mabuti. Sobrang sarap tignan. Nilagay ko na nga rin itong Fami Chiki. Kaya guys, ano pa bang hinihintay natin? Hindi pwedeng puro daldal. Kaya tikman na natin. Pero hindi ko nga alam bakit chopsticks yung binigay sa akin. Dito naman sa Japan, kapag pasta yung kinakain mo, dapat fork talaga. Okay na yan, itadakimasu! Ang dami nagsasabi na kalasa to ng Jollibee. Guys, wag nyo ko i-judge. Kanya-kanya tayo ng panlasa at desisyon sa buhay. At kung kalasa nga ba siya ng Jollibee o hindi, para sa akin guys, hindi. Medyo mas kaamoy siya, pero yung lasa parang iba. Pero guys, it doesn't mean na hindi siya masarap. Actually, na-surprise ako kasi akala ko talaga nung umpisa magiging parang fake yung lasa. Alam nyo ba, hindi ako mahilig sa mga cup noodles as in. Kasi yung lasa niya talagang hindi ko alam kung ako lang yung nakakapaglasa nun. Hindi ko alam kung paano i-describe yung lasa pero para siyang peke na lasa. Dahil doon, expected ko nga rin sa magiging lasa ng spaghetti na to. Dahil sa mga preservatives na nahalo, ay magiging peke rin yung lasa. Naku guys, nagulat ako. Sobrang sarap niya. Hindi man siya kasing lasa ng Jollibee para sa akin. Ibang klase rin yung sarap niya. Kaso nga guys, hindi bagay dito sa Fami Chiki na meron ako. Next time, hindi ko nahaluan ng manok. Kasi parang itong spaghetti pa lang sobrang nakakabusog na. Pero syempre, dahil nga meron akong Fami Chiki dito, hindi ko naman to sasayangin. Talagang uubusin ko rin. At kung tatanungin nyo ako kung ire-recommend ko ba siya sa inyo, yes guys, kasi sobrang sarap talaga. Nabigla ako talaga as in. Si Jonathan nga nakakain na siya ng Jollibee spaghetti, pero hindi niya masyado gusto. Syempre, iba naman yung panlasa nila. At hindi natin siya pwede kamuhian dahil lang hindi niya nagustuhan yung talagang mga childhood na pagkain na nagpapasaya sa atin. Na kahit na hanggang ngayong adult na tayo, talagang hinahanap-hanap pa rin natin. Alam niya rin yung lasa ng spaghetti ng Jollibee, kaya pinatikim ko rin sa kanya to. Sinabi ko nga yung dahilan kung bakit ko binili to at talagang gustong tikman na dahil nga kalasa daw to ng all-time favorite spaghetti ng mga Filipinos. At alam nyo ba guys, na dito sa Japan, walang kahit ni isang store ng Jollibee. Kaya yung mga OFWs na galing dito sa
Japan. Alam ko na isa talaga ang Jollibee sa number 1 cravings. Nung natikman nga ni Jonathan, masarap daw pero hindi kalasa ng Jollibee. Normal lang daw na lasa ng bolognese. Tinanong ko nga rin kung nalalasahan niya yung lasang peke, yung kapag kumakain ng mga cup noodles. At ayun guys, pareho kami ng reaksyon na hindi daw kalasa ng mga normal na cup noodles. Matamis-tamis to na klase kaya talagang panalo at swak na swak sa panlasa nating mga Filipinos. Kaya para sa mga kababayan ko sa Japan, subukan nyo na rin. At ayun guys, ipagpapatuloy ko na yung pagkain neto habang nanonood.